Samahan niyo po ako sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 9. First Corinthians chapter 9. Verse 3. This is my defense to those who would examine me. Do we not have the right to eat and drink? Do we not have the right to take along a believing wife, as do the other apostles and the brothers of the Lord and Cephas? Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working for a living? Who serves as soldiers at his own expense? Who plants a vineyard without eating any of its fruit? Or who tends a flock without getting some of the milk? Manalangin po tayo. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo. At patuloy kaming humihingi ng karunungan. Humihingi po kami ng kaalaman sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. May our focus be on your word at hindi po sa aming mga sariling pangunawa at pananaw at hindi kami maakay sa pariwarang pangunawa ng inyong mga salita. Tulungan po ang inyong abang lingkod as the word is preached. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen. Isa sa mga tanong at tinatanong sa mga manggagawa ng Diyos o sa mga pastors, saan galing ang panggastos ng pastor? Isa po yun. Hindi po mapigilan na tanong. Itinatanong, dapat ba may pribileyo ang pastor o wala? Tinatanong po yun, hindi ko alam kung merong simbahang walang nagtanong ng ganon. Kahit po dito, merong ganon. Bakit may pribileyo yung pastor? Bakit siya binibigyan ng pribileyo? Hindi ko po alam kung merong simbahang walang tanong na ganon. At sa mga alam kong simbahan, pati rito, may mga ganong pong mga tanong. Pag-uusapan natin patuloy, mga kapatid, ang usapin, minister example of love. Yung unang bahagi na tinalakay po natin, that is in verse 1 and verse 2, his position. Ang ikalawa na punto na pag-uusapan po natin, his rights, that is in verse 3 hanggang verse 14. Isa sa mga tinatanong is, saan galing ang pananalapi o panggastos ng mga manggagawa ng Diyos? Depende kung saang simbahan po napaparoon ng isang manggagawa po ng Diyos. Pag misyonero, depende kung saan siya misyonero. Pag siya'y misyonero ng Pilipino, misyonero ng Inchik, o misyonero siya ng mga taga-Western world o Western countries. Depende on how they support. Pagkagaling Western, they support at galing po ang pananalapi nila sa joint collection ng iba't ibang mga simbahan. Kahit iba-iba po yung kanilang mga denomination, pagsasama-samahin yung pera nila, lalo na kung maliit po yung simbahan, nakikisali na lang, at ipadadala po yun sa manggagawa po ng Diyos. Depende on how they define the support. Pag sa Pilipinas, they support, and then depende. Siyempre, mas maliit po yung pag-support po ng ibang simbahan. Yung iba, they go on their own. Lalabas sila at magmi-mission sila on their own.
and then wala silang support. Yung bago na ginagamit po nila, hindi siya bago, matagal na rin, ay yung tent-making pastor. Dapat yung misyonero ay magtrabaho para sa kanyang gastusin. Okay, yun po yung isang pinakahalimbawa na have to do something for himself. Yung iba ay fully supported po ng simbahan. Kaya depende po kaya alin man doon, it is being questioned, saan galing ang pananalapi ng pastor o ng manggagawa ng Diyos. Ang pinaka-worst na tanong is why he has privileges. Hindi to tanong kay Pablo, but he has to answer at kailangan niyang i-discuss ito sa kanilang usapin. Kaya isa sa pagtalakay po niya ng issue about paganism and how to surrender their rights, ay ipapakita po ni Apostol Pablo ang kanyang karapatan bilang manggagawa ng Diyos. Gusto lang po natin siyang i-clarify. Kaya sabi po na in verse 3, "This is my defense on those who would examine me." Kung may magtatanong, siyempre may nagtatanong, kahit po saan kay simbahan pumunta siguro. But sa mga alam ko, meron pong nagtatanong, bakit may privilege, bakit may ganito yung pastor, bakit, alam niyo yun, when you're invited sa isang kainan, huwag po kayo magtaka bakit po yung iba mga pastor don't step in kagad. Bawa, o kakain na pastor. Ang difficulty ng pastor is this, hindi mo alam kung mauuna kang kakain dahil pastor ka, you want to give way. Minsan naman, ayaw mong pumunta, pipilitin ka ng mga tao kasi hindi sila kakain until you eat. Alam niyo yung struggle na yun, mauna na kayo, alam may bisita tayo, di siya kumakain kaagad, pipilitin mo, mauna ka, kung di ka kakain, di kami kakain. Yung iba naman, kakain na yung pastor, di niya alam kung mauna siya at hindi. Because of some issues of privileges. Ako naintindihan ko po yun. Mauuna ba ako? Hindi ba ako mauuna? Pag kilala mo na yung mga tao, alam mo kung kailan ka mauuna. Dahil talagang hindi sila kakain until you do that. Kaya si Paul sabi na, ito yung depensa ko sa mga nagtatanong, kung merong magtatanong patungkol sa akin o susuriin ako. Ang bigat ng line ay yung sinabi niyang, "This is my defense." Ang linya po ay ginagamit lang sa korte ng Grego. Kaya kapag pinag-usapan ng Greek world sa panahon po ni Apostol Pablo, sa korte lang po ito karaniwang ginagamit. This is my defense. O, siyempre kung may magtatanong, di ba, sagutin niya yung tanong na yan. Kaya ito yung aking tanong, ito yung aking sagot, at ito ang aking depensa. Marami po siyang tanong na madali naman sagutin. Sasabihin pa rin niya yung mga tanong. Sabi niya, "Do we not have the right to eat and drink?" Wala ba kaming karapatan para kumain? Minsan nakakaalala ng iba, saan galing ang pananalapi ng finances po ng pastor? Di niyo ba natanong yan nung bago kayo? Saan galing? Minsan akala ng mga tao, yung pastor has everything. Alam niyo ba yon? Minsan nakala nila yung pastor mamimigay ng Bible at pwede kang humingi ng Bible sa pastor anytime. Anong nasa isip? Si pastor ay may supply ng Bible. Wala pong simbahan na ganun. Wala pong simpleng libreng mga libro na o mga Bible na pinamimigay. Tingnan niyo po pag sinabi ng Gideons, Gideons, familiar kayo, naka-receive kayo ng high school o elementary kayo ng Bible na New Testament. Kapag nasa hotel kayo, yung hardbound na green, brown o kaya black, nando sa na mga hotel, binibigay po ng Gideons yun. Libre yun nung ipinamigay. Pero ginastusan po yun ng mga young Christians na businessmen para pagsamasamahin yung pera nila and bring some Bibles. Ganon din sa mga churches. Akala lang iba, so pwede kami humingi ng Bible. Hindi po ganun kasimple yun. We have to buy. Saan nakakahanap ng libreng Bible? Kapag kayo po yung nagsulat o nagprint, libre yun.
walang printing, hindi ko alam kung may simbahan na may printing press na libre yung papel, libre yung ink, and everything. They have to buy. Kahit po yung mga pinabibigay natin, somebody bought it. Kapag bumili kayo sa Philippine Christian bookstore na bibili siya sa Philippine Bible Society, yung Tagalog na pinamimigay na green o blue na mayroong kalapating mahabang buntot, it cost you 275 pesos last month. Di ko po, the other 2025, di ko po alam ngayon. Akala lang iba, pag humingi sila ng Bible, you could simply give them. Pag 10 po yun is 2,700 plus. Saan kukunin? Unless somebody give, merong magbibigay o sige. Kasi hindi yung, kahit pumunta po kayo sa Bible League, pastor, sa Bible League it's free. No, somebody paid for that. Pero hindi ka pa rin makakakuha ng libreng Bible sa Bible League na tig 70 pesos. You have to answer tuklasin. You have to buy tuklasin. Sagutin si tuklasin, si Santiago. Di ko alam kung meron pong sumagot sa inyo nun. Bibili ka na nun, 50 pesos isa, sasagutin mo yun, tapos pag nasagutan yun, dadali mo sa Bible League, ang Bible League, ibibigay yung Bible sa'yo, pero babayaran mo ng 70 pesos. That will cost you 120 pesos per piece. It's free. No. Kaya akala ng mga tao, pastor, hingi kami ng Bible. Hindi po ganun kasimple. We can give, but it's not that simple. Para alam lang po natin na minsan merong humihingi, isang box ng Old and New Testament ibibigay sa isang lugar. Ayaw mo New Testament na lang. Pwede kitang bigyan ng isang box. Old and New, o magbigay kayong pera, bibilang kita ng Old and New. Pero 275 each. O 285 na yata kada isa. Hindi naman magbibigay. O saan naman ako kukuha? Hindi po ganun kadali. Minsan nakala nila, yung pastor, saan kukuha? Minsan saan magkukuha? Ang sinasabi ni Paul, wala ba kaming karapatang kumain? Kasi ang tingin nila sa mga pastor, yung mga pastor ay dapat mamuhay sa kahirapan. They have to live in poverty. Dapat mamuhay sila sa kahirapan, dapat hindi sila namumuhay ng may kaayusan. Ang kapatid, ito yung tanong ni Paul, wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Verse 5, do we not have the right to take along a believing wife? Wala ba kaming karapatan para magsama ng mananampalatayang asawa? Mga kapatid, merong iba't ibang senaryo pagka pinag-uusapan to. Minsan tinanong nung pagka-graduate ka ng high school, di ba merong mga darating, mag-encourage ka, ito yung course na maganda para sa'yo. At isa pumunta sa aming school ay pare. At asar naman yung teacher namin, siya yung nagtanong, di kami nagtatanong, siya yung nagtanong. Sabi na, bakit po hindi nag-aasawa yung pare? Sumagot po yung pare. He has a very good answer. In contrast with the priest din. Sabi na hindi kami bawal mag-asawa, one. Hindi ko alam kung there is the idea of celibacy at part ng susumpaan ng pare po yung pag nagpare. Hindi ko alam kung bakit po yun yung sinagot ng pare. Sabi na, ito po yung dahilan bakit pinili naming hindi mag-asawa. Siya yon. Not for all priests. Okay? Siya lang po yon. Sinabi naman niya na, para sa akin, dahil ako ay misyonerong pari, mahirap sa akin na meron akong asawa kasi it's either isasama ko siya o iiwan ko sa bahay. Sasama ko siya sa kahirapan sa misyon o iiwan ko siya. Kaya yun po yung dahilan. Pero si Paul, binata si Paul mukhang si Barnabas wala ding asawa. Dinamay niya kasi. Kaya sinabi na doon sa verse 6, or it is only Barnabas and I who have no right.
kasama si Barnabas, Bernabe. Uh, Yan ang tinatanong, wala ba kaming karapatan mag-asawa? Pag tinitingnan natin ng life ni Paul, mabuti nga di siya nag-asawa. Bakit? Na-shipwreck eh. Napunta ng Malta. Nung nag-iba yung barko, imaginein, kung kasama si Mrs. Paul doon sa barko, kasamang lumalagoy doon sa mga kahoy na nakuha sa barko yung asawa niya. O, mabuti kung wala siyang asawa. Kung meron siyang asawa, laki ng problema niya doon, di ba? Ilang ang naiisip po natin. Pero, ang punto niya, wala ba kaming karapatan? Di ba kami pwedeng mag-asawa? Di ba kami pwedeng magkaroon ng kahati sa buhay? May kasunod pa siyang katanong, katulad ng mga apostol. Oh, that's 11, no? Bakit ko sinabing 11? Kasi babanggitin niya si Peter doon sa dulo. And the brothers of the Lord. Ito na yung problema nung nagsasabi ang si Mary ay virgin. Ano po? Hanggang ngayon, virgin. Ito po yung problema. Sabi nila yung brothers daw ay yung sinabi doon sa Matthew 13 ay ang brothers ay pwedeng kasama sa pananampalataya. Pero dito is very specific. The apostles and the brothers of the Lord. Hindi po yan mga mananampalataya lang na kasama sa faith. Mga kapatid po yan ng ating Panginoong Jesucristo, ang sikat at nalathala na kapatid ng ating Panginoong Jesucristo ay si James and Judas, the writer ng libro ng Judas o ng Judas. Mga kapatid niya po yung dalawa. Mukhang may asawa yung dalawa. May asawa, si James. The man with a camel's knee. At si Judas, writer po ng Book of Jude. Wala ba kaming karapatan? Si Cephas. Si Cephas, alam po natin, ito yung Latin equivalent o Aramaic o Latin equivalent po ng Peter. That's why you Cephas. Para kay Pedro pa rin po yan. Nakapag-asawa sila, kailangan ba ang mananampalataya, ang mga ibang sila Pablo ay single at manatiling single? Di ba sila pwedeng mag-asawa ng mga mananampalataya? Sabi na, kami lang, or it is only Barnabas and I who have no right to refrain from working for a living. Pagka-missionary, the church should send money para po dun sa mga misyonero. Minsan malungkot kami when we see missionaries na kawawa talaga yung itsura. Sabi nga po nung pastor sa Damortis, sabi na, alam mo Bobot, sabi na, kung lahat ng mayayamang simbahan sa Pilipinas tutulungan yung mga pastor na nagmimisyon, wala sanang nagmimisyon mga pastor na Pilipino na naglalakad kung bibigyan lang sila ng mga tig-isang motor. Ng mga simbahang malalaki, yung simbahan niya kasi maliit. Kung yung mga simbahang malalaki magsasama-sama yung pera, kaya nilang bilhan yung mga misyonero ng kani-kanyang mga motor. Di na sila maglalakad. Realidad ba yan? Kailangan, may pananaw yung iba na yung mga pastor dapat mahirap ang buhay. Kailangan naglalakad pag magba-Bible study. Ano yung mga ganong pananaw? Meron pa rin pong ganon. And you would see pastors, gano'n sila kawawa. How they serve. Hindi sila naawa, by the way, hindi po sila naawa sa sarili nila. It's just the same answer kung ano po yung isasagot ni Apostle Paul, which been taken up next week. Kung ano po yung isasagot ni Paul, yun din po yung sinasagot ng mga yon. Naglalakad. Kung magpo-provide lang sana, sabi niya. Kaya lang, churches were focused on their buildings. Kailangan maganda kasi yung iba hindi magsisimba kapag pangit yung church.
Kaya mapansin po ninyo, yung mga mayayaman, maraming mayayaman don't go to a small church. They go on the big kasi gusto nila doon. It's not about preaching. Tandaan niyo po ito. Minsan naghahanap sila, malaking church, maganda yung pangalan, sikat yung pangalan. Kailangan yung pagtatanong, anong simbahan mo ito? Pero pag tinanong ka, anong simbahan mo, Grace Evangelical Church of Mangatarem, ang sagot sa'yo ng tao, ngayon ko lang narinig. Sinasabi ko ngayon lang po talaga narinig yan kasi kami nag-imbento ng pangalan, yung simbahan po namin. Hindi kami kasama doon sa malaking mga pangalan. Kaya, alam niyo yun, kami lang ba sasabihin ni Paul, kami lang ba dapat? Anong issue ni Paul dito? Mga kapatid, nung maging kaibigan ni Pablo, si Priscilla at si Aquila na gumagawa po ng tent, yun din po ang kabuhayan po ni Paul, mukhang idinamay niya si Bernabe. Silang dalawa ay gumagawa po ng tent para meron silang panustos sa kanilang mga pangangailangan. Ito yung mali na ginawang basihan ng mga churches nowadays. Yung pastor should be a tent-making pastor. Dapat yung pastor magtatrabaho, i-provide niya yung sarili niya and go on mission. Okay, pag ganun po yung church, alam mo yung church, hindi nag-aaral ng salita ng Diyos pati leaders nun. Bakit? Magtatrabaho yung pastor, pagkatapos aasahan mo siya na makakapangaral siya ng maayos paglinggo. Tapos aasahan mo yung pastor, magmi-mission siya at magtuturo, maraming Bible study, kasi yun ang requirements. Alam niyo ba kapag merong sinesend sa mission, meron silang pinipila pang form. No, kung nag-aral po kayo sa college, alam mo, may schedule kayo, no? Anong 7:30 to 8:30, kung yun po yung pasok po ninyo. No? Nag-aaral ako sa PBS is 7 o'clock. 7 o'clock to 8 o'clock is my first period. Manggagaling ako ng Tarlac, I have to travel 3 hours. Kaya 4 o'clock nasa bus na ako. Mag-aalmusal na lang kami at the break. Anyway, 7:30 to 8:30, anong ginawa mo doon? 8:30 to 9:30, anong ginawa mo? Sinusulat lahat yun. Tapos gusto mo tent-making pastor yung pastor, nagtatrabaho siya para sa sarili niya, para merong mag-provide yung kanyang pangangailangan. Dapat hindi na siya ina-account. Alam niyo bakit? Wala kayong share sa pagod nun eh. Bakit siya mag-a-account sa wala kayong binahagi sa kanya sa buhay nung pagbimisyon? Alam mo, ganun kabigat po yun. Kaya pag tinanong yung mga misyonero, iba yung kalagayan nila, ibang-iba, and how they stand. Okay, kahit yung mga ibang mga pastors sa mga tanong mo, how your support? Wala kaming support. Ang support lang namin ay isang kabang bigas. Half-truth po yon. Isang kabang bigas ang support niya from the church na nagpadala sa kanya. Pero yung offering ng church, sa kanya po yun. Ang pinapadala lang dun sa church is tithes, as 10%. At yung iba is 20% kasi meron daw ginagamit sa kanilang mga Bible school, etc. etc. Pero yung excess ng offering siya. Pero siya ang magpapalakad sa expenses po sa lahat ng expenses ng kanilang simbahan. Si Paul and Barnabas, when they preached at Corinth, gumawa sila ng tent para meron po silang panustos sa kanilang gastusin. Hindi sila bibigyan at hindi sila hihingi sa Corinthian church. Tent-making pastor yung labas po nila. Kaya sinasabi ni Paul, tingnan niyo paano niya ilalagay sa isang halimbawa yung mga bagay. Sabi na, who serves as a soldier, in verse 7, at his own expense. Yung sundalo ba ay nagtatanim ng gulay sa likod ng kampo para may kainin yung kapwa nila sundalo? O naisip niyo magsundalo na lang kayo kasi malaki ang bayad? Kesa sa teacher. Yung teacher, isang araw siya nagtuturo, yung sundalo, isang araw nakatambay kung walang laban. Alam niyo ba yun? Sarap buhay.
Pag nagsundalo kayo, pag walang laban, doon kayo sa camp, nagte-training. Pag teacher ka, buong araw ka nakatayo, may break naman pastor, tapos gagawa ka pa ng lesson plan. Buti, hindi ko alam kung nabawasan na po yan. Kaya ayaw namin maging teacher kasi yung lesson plan ng teacher, tatay namin sandamakmak. Kasi yung sulat ng sulat, wala nang ginawa kundi magsulat. Tapos pasusulatin yung bata habang nagsusulat din siya sa likod. Kaya sabi ng isang dating sundalo, kung hindi po kayo, magsundalo na lang po kayo kahit senior high school lang kayo. Kasing sweldo niyo po yung mestra na 4 na taong mag-aaral sa college. Ba ng laking mata ko, sana nagsundalo na lang ako. Pero yung sundalo is well provided by the military mula sa gobyerno. Bakit yung manggagawa ng Diyos, kailangan niyang pagtrabahuhin yung kanyang pera? Napanustos niya sa sarili niya at sa kanyang pagmimisyon. Ikalawa, sabi niya, who plants a vineyard without eating any of its fruit? Nagtanim siya ng ubasan, bawal siyang kumain doon sa kanyang tanim. Hindi pwede yun. Kapag nagtanim tayo, gusto natin tayong unang titikim ng tanim natin. Kung matamis, kung maasim. Hindi yung pag nagtanim ka, hindi mo titikman. Kung nagtanim ka ng gulay, you want pinakbet. Kung nagtanim ka ng mangga, gusto mo sa'yo ang first fruit. O pag nagsawa ka na, pamigay mo ng iba kasi kakaroon ka ng diabetes. O ribenta. Wala ba akong karapatan sa aking naani? O sabi niya, who tends a flock without getting some of the milk? Pinakamababa na yun. Aalaga ako ng hayop. Mga baka, tupa, kambing, hindi ako pwedeng kumuha doon sa gatas. Mga rights po ito na binabanggit po ni Paul. Ang punto nito, mga kapatid, ang sagot dyan meron. Kaya wag natin iisipin, dapat yung mga manggagawa ng Diyos is you work and provide for yourself. No, now, alam mo yun, I judge pastors na nagtatricycle. Nagtatricycle tapos, pastor po kayo. Sabi ko, ba't kayo nagtatricycle? Mga pastor nagtitinda ng kape. Pastor, ba't ka nagtitinda ng kape? Kasi ang love gift ko, 500 per week. Pastor, 500 per week. Meron siyang 1,000, 2,000. Magkano na yung bigas? Yung 25 kilos, 1,000 plus na, Pastor, ba't di siya bumiling 20 pesos? 20 pesos. Kailangan indigent ka. Ililista ka muna ni Kapitan na indigent. Kailangan 4-piece. Kaya kung ayaw niyo pong magtrabaho, mag 4-piece kayo o indigent, meron kayong 500 pag maglilinis sa barangay. Alam niyo yun? Lahat ng ayuda ibibigay po sa inyo. Basta may ID kayo ni congressman. Actually, bawal yun. Alam niyo ba yun? Kaya, kapag pinag-uusapan natin, mga kapatid, pastor, yung sweldo mo? Kaya kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko magtinda kasi ito lang po yung love gift ng simbahan. Worse? Kasi yun ang tingin nila sa pastor. Dapat, manggagawa ng Diyos. Dapat nabubuhay siya sa kahirapan at wala dapat siyang pribileyo, di siya binibigyan ng pribileyo. Ituloy po natin ang diskusyon ng manggagawa ng Diyos. Before I move on, mapansin niyo po yung paggamit ni Apostol Pablo. Yung pangalan ni Barnaba, o ni Bernabe. Mukhang si Bernabe at si Paul ay nagkabati na mula dito sa sulat na to. Bago po umabot ang chapter 17, magsisimula ang pagmimisyon sa Korinto. Sa chapter 15, nag-away na si Paul
and Barnaba, si Pablo at si Bernabe, nag-away na sila dahil sa gustong isama ni Bernabe si Mark, si Paul ayaw, kaya naghiwalay sila ng landas, Paul taking Silas, and then Barnabas taking Mark. After some a while, mukhang nagkabati na po yung dalawa. Hindi po natili yung away nila tapos hindi na sila nag-usap ulit. And see how he used his name. Sabi niya sa verse 6, or it is only Barnabas and I. Mukhang nagte-tent making din yung dalawa. Ano po? Kaya kung tinatanong, Pastor, nagkabati ba? Aside from makikita nyo na si Paul ay nabati kay Mark, mukhang malayo pa po yun. Bago dumating po doon, mukhang nagkabati na yung dalawa. Kasi chapter 17 pa lang ang 1 Corinthians. Nag-away sila chapter 15 at mahabang panahon na po yung nakalipas doon. Mukhang nagkabati nila para sabihin sa mga taga-Korinto ang ganitong bagay. Mukhang si Bernabe ay galing na rin po ng Corinth. Bakit? Alam nga naman babanggitin yung pangalan dyan kung hindi naman kilala ng taga-Korinto. Of course, kilala si Petro, si Cephas, at mukhang kilala din yung kapatid ng Panginoong Kristo kay Mary, si James and Judas at least. Kaya, mukhang nagbati na po yung dalawa. Isa pa mga kapatid. Ang bagay na to, hindi to simpleng pangkaraniwang prinsipyo lang. It is according to the law. Ayon po sa verse 8. Tingnan niyo po yung verse 8. Sabi na, do I say these things on human authority? Does not the law say the same? For it is written in the law of Moses. May batas pala nakasulat. You shall not muzzle an ox when it treads out the grain. Is it for oxen that God is concerned? Does he not certainly speak of for our sake? It was written for our sake because the plowman should plow in hope and the thresher threshes in hope of sharing in the crop. If we have sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? If others share these rights claim on you, do not we even more? Nevertheless, we have not made use of this right, but we endure anything rather than put an obstacle in the way of the gospel of Christ. Mga kapatid, tingnan natin sa Old Testament. Samahan niyo po ako sa Deuteronomy 25 verse 4. Deuteronomy 25 verse 4, sabi niya, you should not muzzle an ox when it is treading out the grain. Kinote din po yan sa 1 Timothy chapter 5 verse 18. Hindi na po kailangan buksan. Ang punto is, nakalagay sa Old Testament, ang bull ay pag ginagamit po yan sa pag-aararo, tapos kakain siya doon sa mga grain na nandoon. Sabi na, wag mo siyang bawalan. Wag mo naman paubos. Yung nagtatali ng baka doon sa palayan, hindi po tama. Ang pinag-uusapan dito, yung baka o yung toro na nangihila nung araro, tapos kakain siya doon sa kanyang nadadaanan, wag mo siyang bawalan. Iba po yung nagtatali ng baka doon sa palayan, sinisingil po yun. Yung pag nagtatrabaho po yung sa ating kalabaw, traktor na ngayon, lagay na natin sa traktor. Yung nagtatraktor, hindi nyo babayaran.
Hindi nyo pakakainin. Depende po, no? Kung arkela yung traktor, pakakainin siya ng may-ari ng traktor yung nagtatrabaho doon. But ilinigay niya sa usapin sa panahon nila na kung saan yung nagtatrabaho sa ministry, huwag mong pigilan kumain sa makukuha niya doon sa ministry. Therefore, the pastor or the ministers o yung mga nagtatrabaho sa simbahan should get from that. Intindihan po natin na hindi to magtatrabaho tas bahala na sa buhay niya, maghanap kayo ng pera kung gusto nyo. Hindi po ganun dapat. Hindi siya ganun yung system na nakalagay. Kahit po ang Bible, ang Old Testament, may sarili siyang batas na kung saan yung ginagamit sa pag-aararo na hayop ay dapat makakain siya mula doon. Kaya sabi ni Paul, ang concern pa ng Diyos yung baka o yung toro. No, hindi yun nilagay para doon. Nilagay po yun para sa manggagawa. Ang isa sa mga punto ng Old Testament ay ang mga priest, ang mga Levita, ang mga manggagawa ng Diyos sa templo. Saan kumukuha pagkain ng mga pari ng mga simbahan? Yung high priest, saan sila kukuha? They would definitely get from the offering. Naalala niyo kung ano ang issue about the temple o do sa pagkain, yung pagkain ng mga ibinebenta sa palengke? Yung isang bahagi ay alay nila doon sa Diyos-Diyosan. Yung isang bahagi ay kakainin nung nag-offer at yung isang bahagi ay kakainin ng priest, share ng priest. Ganun po yung idea po nito. They have their share. Alam po yan ng mga taga-Corinto. The Corinth people know, the Corinthians know na sila ay merong marireceive dito. Yung mga pari ay merong nare-receive. Ganon din po yung mga manggagawa ng Diyos sa kanyang simbahan. They should receive. Dun sa mga offerings na meron pong ibinibigay. But it depends on how it works sa church. Depende po yan kung paano po nila inia-assess ng simbahan. O merong isang malaking simbahan, yung pastor, wala po siyang nare-receive mula sa offering. Mabait siya, pastor. Yes. Pero yung church ang nagpo-promote sa kanya sa television, gastos ng simbahan, kung paano po siya ipinopromote ng simbahan. Milyon-milyon yung gastos ng simbahan doon. Yung offering mula doon sa pagtuturo niya sa pagte-tele-evangelist ay gastos po lahat ng simbahan. Simbahan din na nagtayo ng kanyang bahay na malaking mansyon. Simbahan din po yung bumili ng jet para sa kanya. Intindihan po natin, iba po yung patakbo nun. But others have a different form. Depende kung yung namamahala ay accountant or kumopya sila sa ibang mga pamamaraan. Kaya mga kapatid, according to the law, ang point niya, according to the law, they should receive. Kaya kailangan po silang makatanggap. Pero sinasabi ni Paul, hindi namin ginawa to sa inyo. Hindi kami humingi, baka maging katitisuran kami sa inyo. Okay? Sa Corinth po yun. Okay? Sa Corinth. Baka maging katisuran. Kaya pagka marami na nagtatanong, bakit yung pastor may privilege? It's better not to have. Kapag marami ng mga nagtatanong sa mga ganong mga bagay. Tuloy po natin. Pangkaraniwan po itong ginagawa sa pangkarlahatan. Sabi na sa verse 14, do you not know that those who are employed in the temple service get their food from the temple, and those who serve at the altar share in the sacrificial offering? Whether ikaw ay Korinto, taga-Korinto, o Corinthian ka, o ikaw ay isang Hudyo, alam mo po yung bagay na to, that the priest receives something, okay, sa kanilang mga offerings. Sa traditional church ng Pilipinas, lahat po ng offering ay sa pare.
Okay, maliban sa kinukupit po nung nagbibilang. But sa pari po lahat po yon. Kaya pagka merong pamisa, that's additional to the priest. Kung makita nyo how they count, marami. Kaya kailangan makapili ka kung kailan ka magmimisa. Yung pag nagmisa ka ng alas 3, walang tao yon. Ang pinakamagandang oras is 7 o'clock and 8. Yun po yung pinakamalaki, lalo na pag panahon ng piyesta. Anyway, verse 14. In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Anong punto, mga kapatid? Hindi lang according to Deuteronomy na merong ganitong punto. Ano po? Bisa nakala nila, Pastor, Deuteronomy, do not muscle ano. So, pupunta ka na sa ang 1 Timothy, giving double honor. Now, Matthew 10. Punta po kayo sa Matthew 10. Sa Matthew 10 verse 10, ganito po yung nakalagay. No bag for your journey, or 2 tunics, or sandals, or staff. O yan, Pastor, dapat daw isa lang ang sapatos mo. Oo nga. O tapos sabi na, isa lang yung damit. Mga amoy naman ako. Oh, pwede ba to? Mga kapatid, sa culture po nila to, no? Yung tunic yung panglabas. Ito po yung damit nilang panglabas. Ano? Sa kanila pwede, kasi makakapal naman, matagal siguro mapudpud. Sa pastor, pag hindi ka nagpapalit, sabihin, Pastor, di kaya ta naliligo. Oh, okay lang naman sa akin, tama talaga ako nagpapalit eh. O kaya lang, paano niyo kakausapin? Kapag puro libag na yung aking barongay, yung barong ko nga ang pangkasal, napupunit na, hindi ko na masuot. So, pinapractice namin. Nagtitipid kasi ako. Sabi ko, ito na lang luma akong barong susot ko. O, testing mo muna. Ang saya-saya namin eh. Hindi pa siya nasushoot. Pinakupunta. Ba't magagawang paraan? Pwede yung mag-rent. But mga kapatid, the point is, sa kanila siguro pwede. Daw sa unang paglalakbay. Pag naglakbay ka, sabi na wag ka magdadala. This is sending them 2 by 2, tas bumalik. Ano po? Pero sa atin din naman pwede. Pag di ka nagpapalit, pagkagalitan ka, yung pastor di naliligo, di nagpapalit ng damit. Kahit na pare-parehas, alam niyo ba yun, hindi ka rin pwedeng magsuot ng pare-parehas kasi akala nila hindi ka nagpapalit. You have to different din. Eh, pastor, kailangan isa lang yung sapatos. Sandals kasi sa kanila, at yun lang po yung attire. How about yung mga pastors? Ako nagbabaan ako ng sapatos na isa. Pagka nandun po kami sa pagtuturo nung nagka-training kami, may rubber shoes po ako, tapos meron akong mukhang black na sapatos. Pwede na yung rubber shoes na black kasi na ginagamit po namin. Ano? Pero nang inimbitan, pinasama ako sa Dipolog, may leather shoes ako doon. May rubber shoes ako. Bakit nagdala ka ng rubber shoes, pastor? Isipin niyo naman, pumunta kaming dapitan, tapos pinalakad-lakad kami doon. Paano kung naka-leather shoes ako? Tapos bumaba kami doon sa dagat. Paano naman ako naka-leather shoes? Ang lalim ng bangin na dinaanan, yung isang pastor sabi na, maiwan na lang ako, kayo na lang, ikaw Pastor Bot, gusto mong bumaba. Titingnan ko muna sila, paano sila bababa. Hindi ko problema yung pataas, sabi ko problema ko pababa. O, tas naka-leather shoes ka. O pagkatapos, pag-preach mo ng linggo, anong itsura ng sapatos mo? We have to bring one. Eh sa kanila pwede, kasi sandals po ito. Sa kanilang panahon, hindi naman sila pupunta sa ganon. Kaya wag niyong iliteral, ano?
Hindi nun yung point ko nandun sa dulo. Sabi na, for the laborer deserve his food. Ang manggagawa ng Diyos, deserve naman na yan kumain. Nakita niyo yung mga points niya, mga kapatid. Ang hirap-hirap nga ng line na yan parang hindi siya tugma. Tingnan niyo mabuti yung pagkakalagay. Acquire no gold, sabi niya, or silver or copper, nandun sa verse 9, for your belts. Tingnan mo na sa akin kung meron. Wala. Okay. No bag for your journey. Hindi naman pwedeng hindi ako magbag, kalaki-laki ng bag Bible ko. Or 2 tunics, or sandals, or a staff. Bawal magdala. Pero, sabi niya, deserve mong kumain. Hindi yung principle the same. That the laborer deserves na makakain siya sa kanyang pagpapagal sa ministry. It's not simply for pastors that work in the church, in the temple. They should receive something from that. Kaya mga kapatid, minsan naiisip ng tao, dapat pastor, eksakto lang. Totoo yun. Kaya lang, minsan we forget the future of the minister. Merong simbahan sa mga Tarem, yung pastor out na siya sa church. Tapos meron ng pastor na papalit. Ang problema yung gamit nung paalis na pastor nandun pa sa parsonage, sa bahay na sa likod na simbahan kung saan nag-i-stay yung pastor. Anong gagawin? Yung paano papasok si pastor doon sa bahay na titirahan niya, si pastor, nandun pa yung gamit, di pa umaalis. Sabi ko, ba't di umaalis? Ito yung malupit na sagot. Saan siya pupunta? Saan pupunta yung pastor? Pag nag-retire. Sabi nung may-ari ng musikaya na, sabi na, meron akong nakitang pastor, sabi na, nag-retire. O, saan po siya nakatira, pastor? Doon sa may swamp. Na pag pumunta ka sa bahay na, imposibleng makakarating ka at makakabalik na walang lintang kakapit sa paa mo, sabi. Sabi ko, pastor, bakit siya doon nakatira? Di ba yung pastor, nakatira sila sa church? Karaniwan. Pag-retire nun, dahil eksakto lang karaniwan yung pera niya, walang maiipon para sa bahay. Pag-retire niya, bahala na siya doon kung saan siya titira. Realidad po ito. Realidad. Karamihan ng pastor na pag nagsimula sa ministry, wala siyang bahay. Pag-retire po nun, bahala na siya sa buhay niya. Why? Because the church will support the present minister. Hindi ko kilala yung pastor na kinukwento. Ang nagkwento si Pastor Victoria ng may-ari po ng Musikaya sa Dagupan, kung familiar kayo doon sa Musikaya. Awang-awa ako doon sa kwento niya kasi nga, pero hindi ko kilala kung sino yung pinag-uusapan namin. Pero siya nakadalaw doon. Sabi na hindi pwedeng hindi ka makapitan ng linta kung pupunta ka sa bahay niya at palabas. Ba't siya doon tumira? Hindi na kailangan ng titulo doon eh. Sino naman titira sa gitna ng swamp? Wala. Realidad po yun. Hindi ko alam kung may alam kayong mga ministers, they have same scenario in life. When they retire, bahala na sila. Buti kung yung pamilya niya naging capable to buy a house for them. What if not? What if not? Saan sila titira? We sometimes neglect the issue. Mga churches, minsan nani-neglect nila.
Kung wala siyang minana, saan siya titira after the missionary work? After sa simbahan, saan siya titira? Will the church rent continually until he die? O bahala na si pastor pag-retire? Bahala na sa buhay niya. Kaya mga kapatid, mapalad ako, I am well provided. Kahit po nung galing po ako sa DGPC, I'm happy with that. Kaya awang-awa ako dun sa pastor. Di ko kilala, no? Naawa ako sa di ko kakilala. Na hindi ko nga alam yung kanyang senaryo. But habang ini-imagine ko yung kalagayan ng pastor, awang-awa ako. Mas mapalad ako, syempre. Kaya alam ko na naisip ko din when I retire, what? Okay lang, matapos ko na yung bahay ko, no? Kasi after retirement, what? Kaya mga kapatid, tingnan po natin ang bagay na ito. We can't simply judge the pastors o mga nagtatrabaho sa simbahan na you have to provide for yourself. O magtrabaho na lang po sila ang personal. Kapag ganun po yung pananaw natin. Pastor si Pablo, tent-making pastor. Yes. But see his line. Sa kanya linya to May struggle siya wala na nga siyang nakukuhang karapatan mula sa Corinthian Church, parang may magtatanong pa. Bakit may privilege yung pastor? The Bible says, the Old Testament, Jesus Christ says, on a cultural sense, yes, at sa pangkaraniwang sistema sa pangangalaga ng kahayupan at mga tanim, he deserved it. Sa pananaw ng paglilingkod sa mga templo, kahit sa paganong templo, the ministers and workers of the church deserves it. Why not give them? Why not give them? Yun pala yung nakalagay. Kaya mga kapatid, alam ko naman po how we receive from the church. And in the future, we'll be continually doing things for the glory of God. At ulitin ko po, when you meet a missionary, kahit pa paano minister to them, lalo na Filipino missionaries. Pag Filipino missionaries, Filipino ang support po nun, it's good to minister to them, even on small matters. Nalangin po tayo. Panginoon, salamat sa pagpapaalala niyo po sa amin. We'll be aware of Paul on his rights and ministers' rights o mga manggagawa ng simbahan na karapatan na bibigyan po sila ng nararapat para sa kanila. Nawa aming Diyos, maging aware kami lagi at maging maingat na how we would support, especially missionaries, mga manggagawa ng simbahan, mga ngaral ng salita ng ninyo ay patuloy na matulungan at masuportahan. Hiling namin, o aming Diyos, that will laki kaming bukas palad in helping them para yung kanilang ministry ay patuloy na umusad at lumaganap. Patubayan po ang bawat sa amin at hiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo.